Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Brother Ronnie Aclo po, sumayin niyo pong lahat ng kapayapaan. Pagpalang gabi po sa inyo mga giliw na tagapakinig ng Radyo Maria, Brother Romy po ng ABG, Apong Mama Kalulusuray ng Angeles City. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Angela May Aclo ng Tabon, Mabalacat. Muli po, sa ngalan po ng Radyo Maria, ang himpilan ng ating mahalay ng Bering Maria. Ang pagbati po ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay, na ang himpilan po ng ating mahalay na ang Radyo Maria Philippines. Bringing Christ into your home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa atin pong pang-araw-araw na buhay dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, a handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa ating panalangin. Muli po ang paalala po ng ating himpilang Radyo Maria na ang mga program po nito ay atin din po mapapakinggan sa karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagpupugay sa inyo, mga minamahal na mga taga-subaybay ng mabiyayang pakikinig po at magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman po muli sa himpapawid ang inyong mga abang lingkod na muli pong nag-aanyaya sa inyo na tayo po ay magsama-sama sa isang oras na pag-aaral at pagtuklas po sa ating mga sarili sa pamamagitan po ng ating mga paksa na ating pong may ugnay sa ating mga naging karanasan sa buong sanlinggo ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. At katulad nga po ng mga nakaraan nating mga topics, marami rin po tayong matututunan dito sa ating pong panibagong paksa. Kaya nasa man po kayong sulok ng mundo, ng probinsya natin o ng Pilipinas o ng ating bahay, diyan lang po kayo at patuloy na tumutok sa ating pong
himpilang Radyo Maria at tayo po ay matututo. Kahit na tayo po ay merong ginagawa dyan, hindi naman po maaaring mahadlangan ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng ating mga pagtalakay dito po sa programa po natin, lalo tigit sa ating pong mga tinatalakay na mga saloobin po natin. At nga pong nakaraan, yung pinakahuli po nating tinalakay ay nga po yung mga paksa po ng ating pong pagiging mapaghusga sa ating kapwa. Yan nga po naman hindi po natin naiiwasan po. Subalit sa ating pong pag-aaral, ating pong natitimbang ang mga bagay-bagay na dapat nating gawin at hindi sa ating pong mga sarili. Kaya naman sa panibagong linggo pong ito ng gabi, kami po ay muling maghahandog sa inyo ng isang panibagong mga kaunawaan tungkol po sa ating panibagong paksa ng saloobin. Subalit bago po natin talakayin ito, bilang pagbibigay-pugay po sa ating ebanghelyo sa araw na ito, para po sa kapakanan ng ating mga kapatid na kapakinabangan po nila na hindi po nakadalo po sa Santa Misa, sa dala po ng sobra pong kaabalahan sa ating pong mga gawain, marinig man lamang po nila ang mga pananalita ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ebanghelyo sa araw na ito. At ito po ay babasahin ng isa nating kasama po rito, kapatid. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sangayon kay Lucas, Kabanata 24, talata 13 hanggang 35. Luwalhati po sa inyo, Panginoon. Nang araw ring yaon, dalawa sa mga alagad ang patungo sa isang nayon na tinatawag na Emmaus, na ang layo sa Jerusalem ay 60 estadyo. Pinag-uusapan nila ang tanang bagay na nangyari. Samantalang sila ay nag-uusap at nagtatanungan, lumapit si Jesus at sumama sa kanilang paglalakad. Ngunit hindi siya nakilala ng kanilang mga mata. Sinabi niya sa kanila, "Ano ang inyong pinag-uusapan sa inyong paglakad at bakit kayo nalulumbay?" Ang isa sa kanila na nagngangalang Cleophas ay sumagot sa kanya, "Ikaw lamang ba ang dayuhan sa Jerusalem na di nakakaalam ng mga bagay na nangyari roon sa mga araw na ito?" Itinanong niya, "Anong mga bagay?" Sinabi nila sa kanya, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, sa mata ng Diyos at ng bayan, kung paano siyang ipinagkanulo ng mga punong pari at mga pinuno namin upang parusahan ng kamatayan at ipako sa krus. Inaasahan namin na siya ang magligtas sa Israel, ngunit 3 araw na buhat nang mangyari ang lahat ng ito. Tunay, ginulat kami ng mga babaeng kasamahan namin. Bago magbukang liwayway, naparoon sila sa libingan at nang di nila matagpuan ang katawan ni Jesus, ay nagbalik sila na may balita tungkol sa mga anghel na napakita sa kanila na nagsasabing siya ay buhay. Ang ilan sa amin ay nagtungo sa libingan at nagsumpungan nila ang sinasabi ng mga babae. Ngunit hindi nila siya nakita. Na magkagayon ay sinabi ni Jesus sa kanila, "O mga hangal at mababagal ang puso sa pagsampalataya sa lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi baga kailangan na ang Mesiyas ay magdusa ng mga bagay na ito upang makapasok sa kanyang kalwalhatian?" At mula kay Moises at sa lahat ng mga propeta ay pinaliwanag niya sa kanila ang buong kasulatan na tumutukoy sa kanya. Nang malapit na sila sa nayong kanilang tinutungo, siya'y nagkunwaring malayo pa ang paroroonan. Datapwat pilit nila siyang pinigil na ang sabi, "Tumuloy ka na sa amin sapagkat gumagabi na at lubog na ang araw." Kaya siya'y pumasok upang makituloy sa kanila. Noong nakaupo na sa hapag na kasalo sila, kumuha siya ng tinapay, binasbasan at pagkahati ay ibinigay sa kanila. Nabuksan ng kanilang mga mata at siya'y nakilala nila. Datapwat bigla siyang nawala sa kanilang harapan at sila'y nag-usap.
Hindi ba nararamdaman nating nag-aalab ang ating puso samantalang kinakausap niya tayo sa daan at ipinaliliwanag niya ang mga kasulatan? Sa oras ding yaon ay naghanda sila upang bumalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba nilang mga kasama na nagsasabi, ang Panginoon ay tunay na nabuhay na muli at nagpakita kay Simon. At ibinalita rin nila kung ano ang nangyari sa kanila sa daan at kung paano nila siya nakilala sa paghahati ng tinapay. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, Kristo. Maraming salamat, Angela, sa pagbabasa ng ating ebanghelyo para sa araw na ito. Sapagkat marami nga pong mga kapatid natin na hindi rin nakakapagdalo ng misa nakakapunta po sa ating simbahan. At sa pamamagitan man lamang po ng ating ebanghelyong muling binaligtanaw, marinig nila ang mensahe ngayon ng ating Panginoon para po sa ikatlong linggo ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ito'y nagpakilala sa kanila sa pamamagitan ng paghahati ng tinapay. Sa atin pong pagpasok sa panibago po nating paksa, matanong ko nga, ano ba yung huli nating paksa? Yung paghusga po, paghusga, Ngayon naman, papasukin natin yung parte ng isang paksa na kailangan ng bawat isa sa atin. Dahil higit dito po sa kung atin pong iuugnay sa ebanghelyo po natin, sa araw na ito, yung pagsunod o yung ating saloobin na pagkamasunurin. Si Sister Marjorie nga muna. Ano ba sa tingin ninyo itong pagiging Ayun, sabi po niya obedient, ito po yung complying or willing to comply with orders or request, yung being submissive to another's will. So, syempre ako po bilang anak po ako, so kailangan, dapat po akong maging masunurin sa mga utos po ng magulang ko. So yun po bro. At bilang isang trabahador din po, kailangan din po ako maging masunurin kung ano man po yung ipag-uutos sa akin ng nakatataas sa akin o yung boss ko po. So yun po. Kaya kahit saan, yung talagang yung pagsunod, opo, dapat ginagamit talaga, napapractice talaga. Opo. Yan. Kahit nasa bahay man, kahit sa simpleng samahan, Opo. Sa pagiging mga magkaibigan, yan, may pagsusunuran din yan kasi kung mula yan, hindi kayo magiging magkaibigan, lagi kayo magiging magkaaway. Yan, yun po sinasabi nga po na ang pagsunod ay isang akto ng pagtalima, sa anumang ipinag-uutos. Katulad nga po sa atin pong pang-araw-araw na buhay, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, meron tayong sa atin nakikipagtrabaho, Opo. Doon mayroong mga patakaran na dapat sundin. At maging sa pag-aaral, di po ba, Angela, kayo, estudyante kayo, meron ding mga patakaran doon na binibigay yung teacher, mga school, na dapat nasundin. Ano ba yung mga karaniwang pinapagawa sa inyo? Yung sa school, no vandalism. Yung mga Yung pagsusulat sa mga pader-pader. mga bawal. Ano pa? Yung mga Projects. yung Projects po. o mga pinapabawal. Opo. Mga pagkukulay ng buhok. Sa high school. Sa amin po ganun. So, sa amin po kasi medyo stricto. So, may mga kulay lang. So, may mga department lang po na pwede silang mag-color ng hair. Tapos, yung sa mga accessories namin, kailangan color gold lang, silver. So, kailangan sumunod ka. Nasa rules ng eskwelahan pala kasi yun, no? Ano yung ruling na ibinibigay ng eskwelahan. Kailangan sundin ng eskwelahan. Siyempre, ang eskwelahan, yan yung unang pinaka-basic na magiging practice ng bata para sa pagsunod Opo. Hindi naman hindi sila susunod dahil di ba ang kasabihan nga ang mga guro ay siyang pangalawang magulang ng mga bata. At saka siyempre sa bahay, pagka
Pagkatapos sa bahay, hindi naman po pwedeng sa bahay lang sila i-practice ng pagsunod. Dinadala ng magulang sa school talaga hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. At pagkatapos doon, hasang-hasa na siya. Magtatrabaho siya. Yung lahat ng mga experience niya sa pagsunod, i-apply naman niya ngayon sa kanyang pagtatrabaho. Kaya pagdating doon sa buhay na nakikipagtrabaho ka, hindi rin po pwede rin na ikaw ang masusunod. Di ba? Siyempre, may boss ka rin. Minsan mareklamo ho tayo, ano po, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano po, kung may mga nakikinig po sa atin ngayon na nangangamuhan, kaya nakikipagtrabaho po, ano. Minsan kasi yung mga boss natin, hindi maiwasan. Minsan nakakapikon, ano po. Kaya lang po, sasabihin pa nung utos ng utos. Yun nga po yung ating magagawa, di sumunod. Ayun nga po minsan yung ating pagiging sa loob ng pagiging reklamador. Oo. Ako Brad, naging ugali ko noon yan nung nagtatrabaho pa ako. Kasi may time na talagang sumasagot ako. Meron pang pagsunod na may pagdabog pa. Sumunod ka ako, nagdadabog naman ako. Pero yung boss, kahit hindi ka nakikipagtrabaho, may boss ka pa rin, di ba? Siyempre. Si Mrs. Mrs. Yes, dear. Yes, dear. Oo. Pag hindi ka sumunod. Yan yung pinaka-commander-in-chief ng buhay natin. Oo, yan yung commander-in-chief sa bahay. Wala ka pa rin lusot na kahit tumigil ka sa Oo. So, yan ang yan ang mga, sabi nga, nakapaloob sa tinatawag na pagsunod. Pero marami naman kasing meron din naman kasing pinapasunod, pero meron talagang likas na taong hindi siya masunurin, yung masuwayin talaga na tao, ano po. At dito nga sa atin pong paksa, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, papasukin po natin tong pagsunod at bilang pagpapaalala na rin po sa bawat isa sa atin. At higit po kung may mga nakikinig po mga kabataan ngayon, na nakatutok sa ating himpilang Radyo Maria, sana makinig kayo para meron kayong maging guidance na mapupulot, mga minamahal na yung mga tagapakinig na kabataan. Sapagkat ang paksa po ng pagsunod, ito ay nakapaloob po sa kautusan na rin ng Panginoong Diyos. Yung pong unang-una nga, sabi ng Panginoong Diyos sa 10 utos, igalang mo ang iyong ama't ina, po. At doon nga, nakapaloob doon yung pagsunod, Kaya lang, meron nga pong mga kabaliktaran din yan, Katulad nga po ng mga pagsunod na, pinapasunod sa'yo, mali. Opo. Negative naman po negative yung pagpapasunod. Siyempre, hindi naman po marapat na tayo sumunod. Kaya meron din yung mga kabataan, makikita natin na sa katandaan, hindi sila sumusunod kasi alam nila mali mali yung pinapasunod. Pero sabi nga po, sa ating mga nagtuturo naman ng pagsunod, ilagay po natin sa ayos, yung pagpapasunod na sana yung pinapasunod natin, hindi po maligaw kundi nasa tamang daan ng kanyang pagtahak sa buhay niya. Tulad po ng mga kabataan, kung yung mga kabataan na yan, ating ibang tinuturo natin, binubuyo natin sa mga nakadaigdig na pamamaraan, anong matututunan yan. Saka hindi, magiging tigang ang puso nila. Magkakaroon ng pusong bato, kahit na parang hugot na tayo dito, pero sa totoo lang po, ang kabataan kapag hindi po nagising o namumulat yung kanilang mga puso sa mga katuroang espiritual, ang nangyayari po, nagiging matigas po ang puso ng tao. Alam naman po natin. Parang nagiging manhid. Parang yun, di ba? Alam naman natin kung ano yung kung ano yung takbo ng isip ng isang tao matigas ang puso. Walang awa. Hindi na makaunawa, sabi. Kaya doon sa huli nating tinalakay, madali siyang humusga. Kasi matigas yung puso Hindi makaunawa, Lahat ng negatibo nasa kanya na. Nasa party po ng
pagsunod. Ito po yan, ano po, yung atin pong pagtingin doon sa matuwid lamang po na dapat nating sundan. Dahil sige po sa atin pong pagtalakay, pagtahak po sa buhay ng nating ginagalawan. O bakit ba tayo naandito sa himpilan ng Radyo Maria, ano po? Maraming klase ng uri ng pagsunod. Meron naman, sumusunod lang tayo sa sarili natin. Pero ito pong ating gawain dito, ito po isang gawain ng kakaiba namang pagsunod. Sabi nga katulad nung sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ano po, na tayo ay tumahak na kasama ng ating Panginoon sa isang daan, ano po, na kasama siya sa ngalan ng pagsunod. Brother Romy, yung pagsunod na kasama si Kristo. Masalimot. Masalimot. Pagsunod, nakasama si Kristo eh. Siyempre, kung ano yung pinagdaanan ng Panginoon, pagdadaanan mo rin. Mukhang natakot yung mga taga-Makiling. Kasi, di ba, sabi ka, sino ang nagnanais sumunod sa akin, niya eh, di ba? Pasanin yung krus. Di ba, pagsunod yun eh. Naku po, sabi niya. Pero masarap. Di ba, ganun yun eh. Saan masarap? Sa magiging bunga. Magiging bunga. Sa magiging bunga. Ano magiging bunga ng sakripisyo? Tulad ng ginawa ng ating Panginoon, di ba? Nagkaroon ng bunga, yung ginawa niyang pagsakripisyo. No, di ba? Dahil sa pagsunod niya sa Ama. Nagkaroon tayo ng muling pagkabuhay. Nagkaroon tayo ng pag-asa ng muling pagkabuhay. Hindi na yung basta na lang tayo kumakain, nabubuhay, tapos mamamatay na lang. Katulad na isang hayop, no? Tayo, may pag-asa tayong nabubuhay. Sabi mo, pag namatay tayo, sabi nila, tayo ay nahimlay sa pag-asa ng muling pagkabuhay, no? Yung ano natin, dahil sa pagsunod ng ating Panginoon sa Kristo. Dito po sa ating pong pagpapalawak na sa paksa po natin na to, ano po? Kaya nga, kaya nga diba, sabi nga doon sa misa ni Among Remo kanina, sinong gustong pumunta ng Iraq? Pagsunod yung Brad. Yung sumanggit na matanda kanina, ako. Diba? Ano nga ka, yung misa ni Among Remo, sagugayin nyo naman siguro pumunta ng Iraq. Siyempre kung pagsunod. Sumunod na makibahagi sa marathon. Kasi meron po tayo kasing pinaproject po na tinutulungan na isang proyekto po sa Iraq, mga minamahal ng mga taga-subaybay. Kaya meron tayong marathon for this year, 2017. Para ito po isang proyekto ng tayo po makalikom ng halaga upang maitulong po natin sa proyektong yon ng Radyo Maria sa Iraq po. At binabanggit nga po ng ating minamahal na direktor ng Radyo Maria na ang kauna-unahang Arabic Arabic radio station po sa Iraq. Gitnang silangan kalain niyo po yan mga minamahal ng mga taga-subaybay. Ang salita Arabic, pero ang pinakikilala ay ang katuruan ng Kristiyano Katoliko. Di ba? Napakalaking bagay po nito, At ito po ay bilang pagsunod sa sinasabi po ng ating mahal na Santo Papa sa Roma para po sa kapakinabangan po ng ating mga kapatid na Kristiyano Katoliko sa gitnang silangan para maipahatid man lamang po sa kanila ang tinig ng boses ng Radyo Maria sa lugar na yon. Grabe pala yung mga yung mga nangyari doon sa mga sumusunod sa Panginoon, sa Katoliko, pinupugutan ng ulo dahil sa kanilang pagsunod sa pananampalatayang Katoliko. Opo. Ganun pala katindi ron. Ayun sinasabi nilang binabanggit nga po dito na yung pong pagmamahal ng mga kapatid nating yon sa kanilang pananampalataya, sa ating pong pananampalataya, ay talaga namang andun yung pag-aalay ng kanilang buhay, andun yung tapang, May tapang. Kasi dala-dala nila yung baka kung dito sa Pilipinas mangyari yun, tatakbo na, Opo. Pero doon,
Ang kapalit lang, pagtalikod, pero hindi nila talaga tinatalikuran yung pagiging Kristiyano Kundi Katoliko. talaga Kristiyano pinakita Katoliko nila nila. yung pagmamahal nila. Sapagkat yun nga po yung pinaka sentro po ng kanilang pagsunod dun sa katuruan po ng ating pananampalataya. Sapagkat kung ang ating nga pong pananampalataya ay ay totoo, ano po, ipaglalaban po natin yan ng pikit mata. Ayan. Kaya nga po binabanggit dun sa Aklat ng Buhay Makadiyos na magkaroon po tayo ng tinatawag na blind adherence to the infallible eye. Kamukha po ng ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko, hindi lamang po pikit mata, ito'y bulag na pagsunod sa isang dilat na taga-akay. Yun po yung requirements talaga para tayo po makapasok sa tunay na pagsunod kay Kristo. Kasi kung sinasabi kasing dilat ka dyan, marami kang magiging reklamo. Kaya sa pagsunod sa buhay ng ating Panginoong Kristo, bawal dun yung reklamo. Kaya sabi nga doon dahil yung nag-aakay, hindi isang bulag. Oo. Isang dilat na Kaya sabi, taga-aakay. ang bulag na pagsunod sa isang dilat na taga-akay ay mahalaga. Yan. Kaya yung binabanggit doon sa Aklat ng Buhay Makadiyos, yun na nga po na tayo magkaroon ng isang ganap na pagsunod sa alituntunin ng ating inang simbahan. Pero kung ating nga pong babalikan, din ang mga nakaraang kasaysayan natin, kasaysayan ng tao. Unang-una kay yung bang tinaguriang ama ng pananampalataya, di ba? Kay Abraham. Si Abraham. Siguro may kwento tayo dyan, Brother Romy? Kay Amang Abraham. Kung paano siyang sumunod sa Diyos. Sa Diyos. Naialay niya ang kanyang Yung sa kwento ng Genesis 22, verse 1 to 3. Yung ang Panginoon inutusan siyang ialay ang kanyang anak na si Isaac. Ang tagal niyang hinintay, na magkaroon ng anak. Pagkatapos, minsanan lang ipapaalay sa kanya. Pero makita natin si Amang Abraham, si Nunong Abraham, hindi siya nagdalawang isip, di ba, na nagawin yung pinagagawa ng Diyos. pikit mata niyang sinunod yung utos sa kanya ng Panginoon. Kaya doon humanga ang Panginoong Diyos sa kanya, di ba? Kaya sa sobrang paghanga sa kanya ng Panginoong Diyos, sabi niya, pararamihin ko ang lahi mo. Sabi niya kay Abraham, masindami ng butil ng buhangin sa karagatan at sindami ng mga bituin sa langit. Kamakin niya naging gantimpala dun sa kanyang bulag na pagsunod. Kasi bulag na pagsunod niya, biruin mo, papatayin mo yung anak mo, iaalay mo. Dahil sa pagsunod mo. Oo, dahil sa pagsunod, di ba? Yun yung naging gantimpala ni Abraham sa kanyang pikit matang o bulag na pagsunod sa dilat na taga-akay. Kaya naman dun sa bahaging yon, di ba? Sapagkat ang Diyos nga sa atin pong kalalagayan, siya rin naman hindi naiiba sa atin, Kaya naman yung kadakilaan ni Abraham na yon, tinapatan din naman ng Diyos, Kumbaga siya rin mismo sa sarili niya. Kumbaga pinagawa niya kay Abraham, yun, hindi niya itinuloy. Pero sa kanyang sarili, itinuloy talaga niya na ialay niya yung kanyang anak na ating Panginoong Kristo. Kaya, ayun sa pamamagitan ng mga pagsunod na yon, narito tayo sa isang matatag na pananampalataya na tayo ngayon ay inaanyayahang lahat para magkaroon ng pagtalima, pagkilos sa ating mga sarili. Alang-alang po sa ating tinanggap na biyaya sa ngalan ng binyag na tayo inaanyayahan para sa isang uri ng pagsunod, sa isang buhay ng paglalakbay patungo sa Diyos.
Sa haba ng panahon na tayo nasa spiritual na buhay, ano na bang masasabi niyo sa buhay na pagsunod para sa ating mga tagapakinig? Marami po akong natutunan nung mga panahon na tayo magkakasama. Dahil talagang doon tinututuro nga yung pagsunod na walang reklamo di ba? Kasi kailangan gawin mo yun dahil hindi lang naman para sa iyo dahil sa pagsunod mo, kundi meron ka ring makukuhang aral sa ginagawang pagsunod puro tulad po sa akin noon sa pag-aaral po namin, di ba, may tinatawag po noon na takal natatandaan niyo po yung takal na yun sa isang maliit na kwarto na napopondo yung tubig. Nagtuturuan pa nga kung sinong gagawa dahil iniuutos na kailangan limasin yun, yung turuan pero dahil sa pagsunod, gagawin mo kasi yun ang utos, diba? Yung pinakikita na tinuturo niya ron kung paano yung pagsunod na ng maluwag sa loob. Sabihin yung hindi ka magre-reklamo, ganun yun. Isa yung sa mga natutunan ko nung magkakasama po tayo Pangalawa, yung isang pag-aaral na may inuutos yung isang sister na magamat parang mabigat sa loob, pero kailangan mong gawin kasi malaking may tutulong dun para sa pagmamaterial noon na pamalengke ka, gising ka na madaling araw kasi kailangan tulong material, tulong sa spiritual. Ayun po yung buhay apostolis natin nung araw na tayo mismo yung gumagalaw. Kahit antok na antok ka pa, tapos gisingin ka, bili ka na ng mamalengke ka na kasi kailangan natin yan, ganyan. Kailangan mo sumunod. Siyempre, dahil alam mo, malaki maitutulong doon sa pagpapaunlad ng spiritual o pagpapalawak ng aral ng spiritual. Diba? Kaya sa awa ng Diyos, hanggang ngayon, ito pa rin tayo. Puputi ng buhok, akala puputi na yung mata sa gutom. Pero meron naman tayo natanggap na bunga diba? Ay sabihin, meron naman naging resulta hindi ka lang naman basta sumunod ng walang resulta Kahit nga sa natural, naaalala ko pa nga, Brad. Pag-utusan ako ng tsahin ko, bili ka ng ganito. Pagbalik mo at nagawa mo yung inuutos niya, may gantimpala ka. Meron ka ice cream. O kaya meron kang candy. Ganyan yung ice cream. Diba? Kasi bata, tuwa ka na pag candy, bigyan ka ng candy dahil sa inuutos na sa'yo. Tuwa ka na doon Ayan sa atin pong yung mga bahagi ng pinag-aralan natin, kumbaga nadaanan natin ng paano. Kasi yung pagsunod, isa yun sa mga sa isang bahagi ng mga pagsubok sa ating pagsasanay, di po ba? Sa yung pagsunod. Kaya tayo pinapasunod, dinidisiplina tayo, Kasi hindi naman tayo maaring maging disipulo kung hindi tayo disiplinado. So, yung pagsunod na tinuturo sa atin sa pamantayan ng ating pagiging isang tagapagdala ng salita ng Diyos, kailangan tayo nga nakasunod doon sa pamantayan na dapat nating kalagyan. Kaya medyo marami tayong naranasan din noon ng mga mahirap gawin, pero kasi yun ang practice na tayo dapat na matuto ng pagsunod. Kaya yun, tawa ng Diyos na naranasan natin na nalampasan natin ng mga mabigat-bigat na pagsubok nung magkakasama pa tayo noon yung nasa ascetic life, bumabagyo, baha, kailangan mong mamandaw. Siyempre, kundi walang ulamin ng tropa, walang ulamin yung mga mag-aaral, kailangan maglagay ng lampat. Kaya ginaw. Yan po mga minamahal ng mga taga-subaybay, kinukwento po ng ating kapatid dito. Ayan po yung sa paaralan namin nung araw na kami sinasanay doon para maging matibay sa pagsunod Pagsunod ka, nalagay ang ginaw diba? Tinuturo na po. Misyonero, po. Doon. At hindi naman po yan, nabi nga po, nawala ng kabuluhan. At ito na nga po tayo sa ating pong programa na amin pong ibinabahagi sa inyo ang mga ilang detalye po ng pagsunod, po. At sa atin naman pong komunidad, sa ating inang simbahan bilang komunidad ng Diyos sa ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, bakit nga ba Katoliko ang ating sinusundan?
Di po ba, ano, Sister Marjorie, yan po ang tanong natin, ano, ba't hindi tayo nag-ibang nag-ibang sekta, marami naman dyan, sabi, maganda pa raw, mababait, madali pa. Madali pang gawin, masaya pa, sabi nilang gano'n. Pero bakit tayo, nandito sa Katolisismo at pinipilit natin na ito yakapin kahit makita natin na maraming pula rito, pinupula ito, maraming mga paninirang natatanggap dito, pero nandito pa rin tayo. Bakit po tayo, sabi nga po, nandito sa Katolisismo? Sister Marjorie, sa inyong... Siyempre po kung tatanungin natin yung isang natural na tao lang po, no, sasabihin siguro niya, kasi yung mga magulang ko, dito sila. Dito na sila. Kaya na po. Though, same with me din naman po noon. Before, syempre po, wala pa naman po kami mga spiritual knowledge. Hindi ko rin po alam kung bakit nga ba Catholic. Hindi ko rin nga po alam na meron palang iba't ibang denomination po. So, nung nagkaisip na po kami, doon ko po nakita na isang pinakamagandang relihiyon po ang pagiging Katoliko kasi nga, ito nga po yung tinatag ng mga Apostolic Church po siya. So ito po yung nung sa panimula, no, yung naroon po sa Biblia na sinabi ng ating Panginoong Jesus kay San Pedro po na yun nga itinatatag niya nga po yung yung kanyang iglesia. Kaya hanggang ngayon po ay isang matatag pa rin po ang Catholic Church po. Kaya dyan po tayo naiiba po sa iba't ibang Kristiyano na nagpapakilalang Kristiyano, ano po, na ito nga po yung pinaka-original na Kristyanismo na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ating nga pong babalikan ng mga pananalita ng ating Panginoon, ano po, kamukha po nung karugtong po nung binanggit po ng ating kapatid na Sister Marjorie, sabi nga nun nga ng ating Panginoon, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at di mananaig sa kanya ang mga pintuan ng impyerno. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anuman ang talian mo sa lupa ay tatalian din sa langit. At anuman ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit. Ibig sabihin po ng pagbibigay ng susi. Susi, ano po? Ano ba sinisimbolo ng susi? Pagbukas at pagsara. Yung profile na yan, susi yung nakalagay. Profile sister. Ay, opo. Profile niya. Prayer is the key, sabi po niya. That's key. Pero sabi nga, yung binigay kay San Pedro, susi, ibibigay ko siya mga susi ng kaharian ng langit. Kaya pag sinabi kasi yung susi, yun yung tinatawag na sumasagisag ng karapatan. Di ba? Kasi kung may susi ka, binibigay sa yung karapatan para buksan yung at isara, di ba? Opo. Siya yung nasa pintuan. Kasi siya may hawak na susi. Hindi ka makapasok kung hindi niya binuksan. Kung otoridad ay nasa kay San Pedro at siya yung pinaka-prinsipe ng mga apostol, di ba? Siya yung pinakaunang Santo Papa. So, nasa inang simbahan po natin, nasa Santa Iglesia Apostolica Romana nga po ang sinasabing tunay na Kristyanismong itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kasangkapan po si Pedro, San Pedro. At ito pong susi na ito, itong karapatan na ito, itong otoridad na to ay minamana po ng mga Santo Papa, na naging kahalili po niya. At sa ating pong kasalukuyang panahon, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, nandiyan nga po si Pope Francis na ating Santo Papa sa kapanahunan po natin ngayon, na siyang tumatayong kahalili po ng Apostol San Pedro na pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Jesucristo. At kaya mo nasa kanya ang tinatawag na otoridad, nasa simbahan, sa katuruan ng ating inang simbahan, nandiyan po ang tunay na otoridad na ibinigay ng ating Panginoon para sa pagiging isang tunay na Kristiyano, pagsunod kay Kristo. Sa makatwid, nandyan po yung tunay na daan. Nandito po yung tunay na daan na kung saan makakasama po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nga po yung ating sinasampalataya ng
Kristiyano Katoliko. At dito po, kaya po maraming mga nalilito, ano po, kasi minsan umiiral po yung sariling kaisipan ng tao, ano po, yung masyadong pagiging marami po nating alam. Kaya nga po binabanggit po dito na sa buhay makadiyos na tayo ay kinakailangan, kung matatagpuan po natin ang tunay na daan ng ating Panginoong Jesucristo, susundan po natin ang ating Panginoong Jesucristo rito ng may kabulagan. Kasi ang iba, tanong nila, nakakalito nga naman yung magulo yung Katoliko. Kasi tatlo tapos isa. Oo. Yun nga po ang sinasabi, sumunod ka na lang. Di ba? Kasi ano ba sabi na ating Panginoon Jesucristo? Binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang sino mang mabinyagan at sumampalataya ay maliligtas. So yun ang sinabi ng Panginoon, huwag na natin problemahin yun. Ano po, mga minamahal ay mga taga-subaybay. Ang gawin na lang po natin, sumunod na lang po tayo at magpasakop doon sa binyag na binagbili ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na po para tayo pa magtanong, ng Bakit? para bang nag-aalinlangan tayo. Opo. Bakit tatlo? Bakit ama, anak, tapos isa lang? Isa lang. Kaya marami pong nanalaksik ng ng banal na kasulatan. Ang nangyari po, sa halip na sila tumibay sa pananampalataya, napahiwalay pa po sa pananampalataya, nagtayo na lang po ng sarili nilang pananampalataya. At yun po ang tinatawag nating pananampalatayang gawa ng kamay ng tao. Yun nga po yung merong mga founded na tao na pananampalatayang Kristiyano. Marami na po yan, na ang kinikilala ang founder, tao. Naglipana na po yan sa paligid ng ating inang simbahan. At dito po sa ating pong pananampalatayang Kristiyano Katoliko, narito po yung tinatawag natin na matuwid na pamamaraan ng pagsunod. Kaya sabi nga po, ang isang tao, one cannot serve God by dictating the manner by which he will please God. God must dictate, and it is by the manner by which man conforms to the divine dictates that he serves God. Wala raw pong makapaglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagdidikta kung paano niyang paglilingkuran ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng maglilingkod tayo sa Diyos, pero tatanungin natin ng Diyos, bakit tatlo tapos isa? Ito ay dapat sa pamamaraan ng Diyos na kung paano tayong susunod. At yan nga po ang ating ninanais na sundan, yung pong tayo ay makapagpasakop sa Diyos. Kung halimbawa, natagpuan na po natin dito sa pananampalatayang Kristiyano Katoliko, ang tunay na pamamaraan na tinuro ng Diyos, tunay na daan, magpasakop na po tayo dito. Tayo ay sumunod ng may kabulagan sa isang dilat na taga-akay. Hindi po natin tinitingnan dito yung mga kung sino mang tao na naandyan sa kasangkapan po, na nasa ating inang simbahan. Kasi marami kasi mga paninira. Pareho lang din natin yung mga kapatid nating mga makasalanan din yan, ganito, ganyan. Pero pinapaunawa po namin, mga minamahal na mga taga-subaybay, na huwag po natin tingnan kung sino yung mga tao na nandiyan sa inang simbahan. Ang tingnan po natin yung katuruan ng inang simbahan na umiiral. At yung aral na... yung aral nga na nandyan. Sapagkat ang aral na andyan, yung simbahang Katoliko, ay itinayo yan sa pamamagitan ng pananalita ng ating Panginoong Jesucristo sa ngalan ng binyag na Ama, Anak at Espiritu Santo. At ito po ay ibinigay na, ang otoridad dito ay ibinigay sa kanyang alagad na si Apostol San Pedro. First Pope. Kauna-unang Santo Papa po nung Roma. At nakita po natin naman na ang pananampalataya pong ito sa ngalan po ng pagsunod ay pinatibay at diniligan ng dugo ng mga banal. Maghanap na po tayo dyan ibang mga ibang pananampalatayang Kristiyano. Wala pong mga santo. Dito lamang po sa
sa atin pong pananampalatayang Kristiyano Katoliko, sangkatutak po ang santo. Kasi talagang dito po makakakita ng mga bayani sa langit na hindi natakot ang mga Kristiyano Katoliko na to na ibuwis ang kanilang buhay alang-alang sa pananampalataya. Ayan po ang ating aral ng pagsunod sa atin pong pananampalatayang Kristiyano Katoliko, yung atin pong pagsunod. Kaya ito pong buhay natin dito, sa ating pong pananampalataya, sikapin po natin na tayo po wag na mag-alinlangan. Kundi sundan po natin ang mga katuruan ng ating inang simbahan. Wag po natin tingnan yung mga tao na gumagalaw dyan. Ano po? Kasi kung tao po titingnan natin, madadaya po tayo. Sabi nga po ng ating Panginoong Kristo noon sa panahon niya, ang mga Pariseo at Eskriba ay nasa luklukan ni Moises. Gawin nyo ang kanilang sinasabi, huwag ang kanilang ginagawa. Po. Kung makakakita po tayo ng kahinaan sa ating kapwa, na iniisip nating nagtataglay po, dapat na magpakita sa atin ng mga isang halimbawa, huwag po tayo mabuhay doon sa kahinaan niya. Ano po? Hindi maliligaw po tayo. Sabi nga po, ang taong nabubuhay sa kahinaan ng iba ay nasa panganib ng pagiging mahina. O, kaya po, ito po ay isang paalala lamang namin sa inyo. At bilang pagdurugtong po, meron po tayong babala. Opo, mga pagpabahagi po mula kay Bro Jimmy. Sa simula pa lamang ng ating pagkabata, nang unang itinuturo ng ating mga magulang ay ang pagiging masunurin sa mga nakatatanda bilang respeto at upang matutunan din ng kababaan ng loob. Subalit di lahat ng naituturo ay matatanim sa kaisipan ng isang bata dahil sa kakulangan ng kapaliwanagan, kaya't sa kanyang paglaki ay tumitigas din ang kanyang ulo o nagiging pasaway o suwail. Marahil siguro sa kanyang nakakasalamuha sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw ay isang masunurin, madalas ikaw ang paborito ng mga magulang o kaanak. Madalas din na nakatatanggap ka ng mga papuri at mga regalo. Ang isang pagiging masunurin ay isang biyaya mula sa Diyos. Kaya't nararapat lamang natupdin natin ang lahat ng kanyang tagubilin. Katulad ng sinasabi ng ating banal na Biblia, kung mahal mo ako, itakwil mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Pagsunod na walang pangangatwiran, buong buhay ang ibibigay para lamang sa pagsunod sa tunay na landasin. Ang pagkamasunurin ay katumbas din ng pagtakwil sa sariling kalooban. Hindi tayo naririto upang gawin ang ating kalooban, kundi ang kalooban ng Ama sa langit. Nararapat lamang natupdin ang lahat ng mga batas na ginawa ng Diyos para sa tao upang tayo'y tawaging mga anak na masunurin. So thank you po, Brother Jimmy. Salamat, Brother Jimmy. Kay Sister Merly naman po, ang pagkamasunurin ay mahalaga. Ang pagsubok sa kaganapan ay nasa katangiang pagsunod. Ang ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kamatayan, sumunod siya sa kalooban ng Ama. Only the virtue of obedience, heaven could be gained. And ang kalangitan ay hindi matatamo sa pamamagitan ng kawalang tiwala. Kaya ang bulag na pagsunod ay mabuti sa pamamahala ng hindi nagkakamaling mata. At iyon ay ang ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay gumagabay sa katotohanan at pinalalakas tayo sa ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kaya kung tunay tayong tagasunod ni Hesukristo, ay marunong tayong magsupil sa ating sariling kagustuhan o sa ating bulag na kasakiman o katakawan. Pagsumikapan nating masunod ang kalooban ng ating Diyos na kung paano natin sinusundan ng ating mga magulang o ang nasa kapangyarihan, ang mga superior na sa atin, ang mga matatanda sa lipunan na kung saan nakikita din natin ng Diyos sa kanila kung sila'y may kababaang loob at sinusunod ang utos ng Diyos. So, thank you po, Sister Merly. Maraming salamat po, Sister Merly, sa inyo pong pakikibahagi. Kayo po, Brother Romy, meron pa kayong may dudugtong? Wala na, kasunod na po kayo. Hindi po. Ibig sabihin,
may pagsunod din po na pagsunod din, di ba? Pagsunod. Pagsunod pinag-uusapan natin dito yung pagsunod eh. May pagsunod na magbibigay din naman ng Kapapahamak. liwanag. Aliwal. Liwanag. Pag Diba? nasa tama, matuwid na pagsunod. Oo. Opo. So, tingnan na lang po natin kung sino yung sinusundan natin. Ano po. Oo. Pag-aralan natin Kasi mabuti. napaka-importante po nun eh. Oo. Yung dapat alam mo kung ano yung sinusunod mo at sino yung sinusundan mo. Ganun siya. Kasi kung tulad nga ng kapag kabulag naman yung sinusundan mo, iwanan mo. Umanap ka ng isang dilat na taga-akay. Kasi kung ikaw naman isang dilat na sumusunod, makikita mo naman kung ang sinusundan mo ipapahamak ka o hindi. Opo. Diba? Maging matalino ka nga, sabi nga eh. At ang Diyos nga po, ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi para tayo ay iligaw. Oo. Susundan lang po natin yung pananalita niya na Salita. tayo ay pasakop sa binyag na Ama, Anak at Espiritu Santo. At tanggapin ang mga susing ipinagkaloob niya kay San Pedro. Ano po yan, yung mga sakramento. Sacraments. Na siyang magbubukas sa atin para maging kaibigan ng Diyos mula sa kasalanan. Matatagpuan po natin ang landas na kasama ang ating Panginoong sa Kristo sa paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Opo. At amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Pakisearch lamang po Mysticismo. Paki-like ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa. Gawin din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Pagka Masunurin. At inyo na pong makikita at mapapakinggan. At sa mga nais pong magbahagi ng kanilang mga sharing sa aming paksa, ay mag-text lamang po kayo sa 0910-8191-692. At amin po itong ipapahayag sa aming mga susunod na pagsasahing papawid. At sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa susunod na programa dito pa rin po sa himpilan ng Mahal na Ina, ang Radyo Maria. Maraming salamat po. At muli po sa kabuuan po ng programang Mysticismo at sa tulong po ng ating Mahal na Ina, muli po kaming pansamantalang nagpapaalap at nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa programa pong Mysticismo ng ang tunay na buhay maka-Diyos dito po sa himpilan ng ating Mahal na Ina, ang Radyo Maria, Bring Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. At sumayin nyo rin.